Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Welcome muli sa ating daily morning devotional. It's February 1, entitled Chief Missionary. Makikita din po ito sa Counsels on Stewardship 55 and 56. And the vision appeared to Paul in the night. A man of Macedonia stood and pleaded with him, saying, "Come over to Macedonia and help us." Acts 16:9. God calls for personal effort from those that know the truth. He calls for Christian families to go into communities that are in darkness and error, to go into foreign fields, to become acquainted with a new class of society, and to work wisely and perseveringly for the cause of the Master. To answer this call, self-sacrifice must be experienced. So, bawat isa sa atin na nakakaalam ng katotohanan, nananawagan ang Diyos yung personal na sakripisyo required sa atin, mga kapatid. Kailangan talaga tayong magsumikap na mapaabot ang mga tao ng katotohanan. At nananawagan siya sa mga Kristiyanong pamilya na maipakita ang liwanag sa ating buhay. Kahit saan man tayo tatawagin, kailangan tayong tumugon sa panawagang ito. While many are waiting to have every obstacle removed, souls are dying without hope and without God in the world. Many, very many, for the sake of worldly advantage, for the sake of acquiring knowledge of the sciences, will venture into pestilential regions and will go into counties where they think they can obtain commercial advantage. But where are the men and women who will change their location and move their families into regions that are in need of the light of the truth, in order that their example may tell upon those who shall see in them the representatives of Christ? So tayo mga kapatid, alam natin na maraming mga taong na namamatay, na walang pag-asa, na hindi nakakakilala sa Panginoon. So kailangan talaga tayong kumilos na, gumawa na, maipabahagi na ang katotohanan sa ating tahanan at sa iglesia at sa mundo, especially sa mundo, upang malikilala nila ang ating Panginoon na siyang nagpapatawad ng mga kasalanan. At marami ngayong naghihintay lamang sa lansangan na mapaabutan ng mensahe. Kaya kailangan nating kumilos. At sa bawat isa sa atin ay kailangang magsakripisyo. Required talaga sa atin yon. At kailangang maipabahagi ang katotohanan bilang mga representante ni Kristo. The Macedonian cry is coming from every quarter of the world. The people are saying, "Come over and help us." And why is there not a decided response? Thousands ought to be constrained by the Spirit of Christ to follow the example of Him who has given His life for the life of the world. Why decline to make decided, self-denying efforts in order to instruct those who know not the truth for this time? The chief missionary came to our world, and he has gone before us to show us the way in which we should work. No one can mark out a precise line for those who would be witnesses for Christ. So tayong mga tagasunod ng Panginoon bilang mga saksi ng katotohanan, kailangan nating ipamahagi ang katotohanan. Gaya ng mga taga-Macedonia, sila po ay umiiyak at nagmamakaawa na sila ay puntahan at tulungan at paabutin ng katotohanan. Bakit wala po pong mga desisyong nagre-response dito sa panawagang ito? Marami na po tayong pinagkalooban ng pagpapala ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang banal na espiritu. Bakit hindi pa po tayo tumutugon sa kanyang panawagan? Nananawagan ang ating Panginoon na hikayatin na ang sanlibutan na sumuko at magsisi sa kanilang mga kasalanan. Dahil ang buhay natin dito ay kailangang atin na pong isuko sa Panginoon at upang magamit niya tayo bilang liwanag sa mundong ito. Huwag po nating pigilan ang katotohanan. Huwag nating tanggihan ang panawagang ito. Kailangan tayong mag-decide na magkaroon tayo ng self-denying effort in order na maibahagi ang katotohanan at makaalam sila sa katotohanan ngayon. Ang ating missionary na si Kristo pumarito sa lupa upang masundan natin tayong mga tagasunod. Atin siyang magaya ano yung ginagawa niya, nagpapagamot ng mga may karamdaman at nagbibigay ng kasigasigan sa mga taong nawawalan ng pag-asa.
Those who have means are doubly responsible, for this means has been entrusted to them of God, and they are to feel their accountability to forward the work of God in its various branches. The fact that the truth binds soul by its golden link to the throne of God should inspire men and women to work with all their God-given energy to trade upon their Lord's goods in regions beyond, disseminating the knowledge of Christ far hence among the Gentiles. So tayo minsan sa ating mga gawain, minsan nagdadalawang isip pa tayo kung tayo po ba ay talagang magiging matagumpay na magampanan ang mga tungkuling ito na pinagkatiwala ng Diyos sa atin. Kaya minsan hindi na tayo tumutugon sa panawagan kasi baka hindi maging success ang pagiging missionary natin. Pero tandaan natin, kapag tayo tinawagan ng Panginoon sa gawain ito, tutulungan niya tayo at hindi niya tayo pababayaan. Kaya nga, kailangan tayong manalangin, ihingi ang gabay, ihingi yung pag-iisip ng makalangit para tayo ay marami tayong maakay ng mga kaluluwa papunta kay Kristo. At nakakaalam ang Panginoon sa ating mga motibo, sa ating mga puso, kung talaga bang punong-puno ito ng katotohanan na maipakita natin sa ating buhay. Ang mga lalaki at babae kailangan kumilos. Mga tinatawagan ng Panginoon na binagkalooban ng kalakasan na ipaalam ang katotohanan sa sulok-sulukan ng sanlibutan. Kung may mga taong mga nagre-reject nito, as long as binahagian mo sila nito, magkakaroon ka ng kaalaman at madadagdagan ang kaalaman mo kung ibabahagi mo ito. For the reflection, is there anything preventing me from being a missionary in my community if I am unable to travel abroad for the cause of God? So, sino po yung pumipigil sa atin na maging misyonero, maging manggagawa ng Diyos? Ang ating po bang pamilya? Yung ating sarili ba? Yung ating mga pangarap ba sa mundong ito? So, nawa, kung saan tayo tatawagin ng Panginoon, tumugon po tayo sa panawagang ito upang hindi natin mahintay o hindi natin hintayin na mawala yung kaluluwang ito bago pa tayo tumugon. Kailangan habang may pagkakataon pa, kailangan pagkalooban na natin sila ng katotohanan dahil ito lamang po ang ating tanging gawain sa mundong ito. Na maipakita po ang katotohanan, si Kristo na namatay sa krus ng Kalbaryo, na maipakilala ito sa makasalanan sa mundong ating ginagalawan. Kaya nawa makita sa buhay natin ang karakter ni Kristo upang sa mga huling araw ay matulungan tayo ng Panginoon at masabi niya na tayo ay tapat sa maliliit na bagay. Kaya maraming salamat sa inyong pakikinig and God bless.